And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Vice President Sara Duterte mga kababayan, viral na naman ngayon sa lahat ng social media. Naku po, itong si Vice Presidente talaga mga kababayan, pwede talaga natin tawagin na or matatawag na talaga siya mga kababayan na isang fame whore. Kasi nga mga kapatid, gusto niya pong trending siya lagi at pinag-uusapan siya sa social media. Naku, bakit kaya hindi na lang nag-artista itong ating Vice President ngayon mga kababayan, Gusto pala niyang napag-uusapan lagi, di dapat nag-artista na lang siya. But this time mga kababayan, naiiba itong issue ngayon na kung saan viral na viral ngayon at pinag-uusapan talaga mga kapatid sa iba't ibang social media account. Ito po ay hindi nakakaganda mga kababayan sa kanyang political career. At baka mga kapatid, malayo pa ang 2028, pornada na yung kanyang plano na maging presidente. Nako, delikado na talaga itong si Sara Duterte mga kababayan, Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na nga mga kapatid, from designated survivor to the biggest loser. Nako, grabing title ito mga kababayan, Kasi nga, according sa pinaka-latest na social weather station survey mga kapatid or yung tinatawag na SWS, Vice President Sara Duterte net satisfaction rating has seen a notable decline across all regions. Nako, take note guys across all regions. Kasama na dito mga kababayan ang Mindanao. Kasama na dito mga kapatid ang Davao. Napansin ng SWS mga kapatid na tila baga pababa ng pababa itong satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte. According to the social weather station survey conducted from June 23 to July 1, sorry. 'Di ba? Anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Natatabangan na ang taong bayan kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Nawawala na sila ng gana mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, ikaw ba naman Vice Presidente ka ng Pilipinas, Sa kalagitnaan ng kalamidad, mas pinili mong pumunta ng Germany para manood ng concert ni Taylor Swift. Dahil isa kang Swifties. 'Di ba? Take note guys, Vice Presidente siya niyan. And I believe mga kababayan, isa po talaga ito, sa may malaking impact sa kanyang satisfaction ratings. Pangalawa mga kababayan, pangalawa mga kapatid, yung kanyang pag-resign sa DepEd na wala man lang siyang nagawang maganda sa departamento ng DepEd. At ito pa ang mas worst mga kapatid. Sa recent interview niya mga kababayan sa GMA, hindi siya nagbigay ng, ang sabi lang niya doon mga kababayan, marami daw siyang hinaing sa gobyerno, pero hindi na niya sinalaysay yun lahat kasi marami nga daw. Pero mga kapatid, merong isang bagay doon, na kanyang hinighlights. At ano yon? Budget. Di ba? Budget mga kapatid. Tinamad siyang i-explain yung mga iba niyang hinaing, pero ipagdating sa budget mga kababayan, doon siya naging vocal. Na kung saan mga kapatid, noong nakaraang budget hearing din, isa din yan sa naging issue sa kanya. Kasi nga mga kapatid, ginipit yung kanyang budget. Di ba? Kasi nga nagtaka yung taong bayan. Nagtaka yung mga mambabatas. 125 million nilustay mo sa loob lang ng isang linggo. 'Di ba? Kung titignan natin mga kababayan, yung concern ni VP Sara hindi para sa taong bayan. 'Di ba?
Wala siyang ganun, mga kapatid. Hindi siya nakikitaan ngayon ng taong bayan ng pagiging concern niya, no, sa kanyang mga kababayan. Kung kaya't, mga kapatid, yung satisfaction rating niya bumagsak. Oh, talagang bumagsak, mga kapatid, ha. Oh. Pangatlo, ano pa? Oh, nagiging consistent pa rin sila, mga kapatid, no, sa kanilang sa kanilang friendship sa bansang China. Oh, isa yan, mga kababayan. Yung hindi niya pagsasalita, mga kapatid, no, sa issue ng WPS, talaga namang malaking yun, may malaking impact yun sa kanyang pagkatao. Oh, tatakbo ka sa 2028 tapos ngayon vice presidente ka pa lang, naghuhugas kamay ka sa issue ng WPS. No, yung simpatya mo wala sa bansa mo, nandoon sa China. Oh, may pasabi-sabi ka pa na hindi ka makikipagtulungan sa pag-demonize di umano sa China. Hindi ka ba naman baliw? 'Di ba? Pinagtatanggol na ng presidente yung karapatan natin, no? Yung ating teritoryo, tapos sasabihin mo pag-demonize 'yan. Oh. Pang-apat, mga kababayan, yung kay Kibuloy. Oh. Vice presidente ka, pero ang binibigyan mo ng simpatya yung kriminal na kaibigan ninyo. Oh. 'Di ba? Yan yung mga issue, mga kapatid, yung apat na bagay na yan, no, ang nagpapabagsak sa kanyang satisfaction ratings. Na kung saan, mga kapatid, matunog na rin ngayon yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung tutusin, mga kapatid, hindi talaga siya naging effective sa kanyang pagiging vice presidente. 'Di ba? Wala tayong nakitang magandang achievement ni Vice President Sara. At ano ang rason nila, mga kababayan? Hindi naman daw siya kasi ang presidente. Kaya hindi niya responsibilidad, mga kapatid, di umano na magresponde sa mga nasalanta ng kalamidad. Trabaho daw yan ng presidente. Oh, may pangarap ka, no? May pangarap ka na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Dapat ngayon pa lang nagpapakita ka na, no, or nagpapakitang gilas ka na sa iyong mga kababayan. 'Di ba? Para makita, no, ng taong bayan na deserve mo ang posisyon sa 2028. Ang problema, no, naging irresponsible ka na nga sa iyong posisyon bilang vice presidente, nakikiisa ka pa sa pagdi-destabilize sa gobyerno ni Marcos. Oh, paano ko nasabi yan? Oh, nandyan si Roque. Ano sabi ni Roque? Ngayong nagbitiw ka na sa gabinete ni Marcos, hindi na sila headless sa maisog. At ano ba ang maisog? 'Di ba? Destabilization, nabubulol ako. 'Di ba yan yung destabilization group nyo na ginagamit ngayon para i-destabilize si Marcos? Oh. At ito pa, mga kababayan, meron pa akong isang picture na nakita, no, noong pagpunta niya ng Germany, nakipagpulong pala siya doon, mga kapatid, sa mga leader ng maisog doon sa Germany. Oh, hindi ko lang nalagay dito sa screen, mga kababayan, pero i-insert ko na lang yata sa editing, no? Nakipagpulong siya doon, mga kapatid. Oh, na kung saan hindi natin alam kung ano yung kanilang pinag-uusapan doon. Siyempre, maisog leaders yun, mga kababayan, kumbaga mga faculty yun ng maisog doon sa Germany. Meaning, mga kapatid, no, talagang pinapangatawanan na niya ngayon yung kanyang pagiging anti-government. Oh. So ito ang resulta, mga kababayan, bagsak. Ito, Duterte receive a 65% satisfaction rate and 21 dissatisfaction rate, leading to a net satisfaction rating of plus 44. No? Classified as good. The marks a significant drop of 19 points from her previous very good ratings of plus 63 in March 2024. Di ba? Pababa ng pababa, mga kababayan. Ngayon, pwede pa rin ipagyabang ito ng mga DD shits. Kasi nangunguna pa daw si BP Sara eh. Oh. Pero kung titignan nyo, paunti-unti na siyang nagma-markdown, no? 17 points ang binaba niyan. And ito, mga kababayan,
hindi nila pwedeng baliwalain itong mga surveys. 'Di ba? Kasi mga kapatid, no, naging yamado itong si Vice President Sara Duterte noong 2022 election mga kababayan dahil din sa surveys. At surveys din ang dahilan mga kapatid kung bakit hindi niya tinuloy yung kanyang yung kanyang pagtakbo bilang presidente nung time na yon. Dahil sa survey pa lang mga kababayan, kulelat siya. Kailan lang gumanda yung kanyang survey mga kapatid? Noong sumakay siya sa kandidatura ni President Marcos. Doon lang siya naging leading mga kababayan. 'Di ba? At accurate mga kapatid accurate po doon sa tawag dito sa naging resulta ng botohan, yung kanyang ratings mga kababayan sa surveys. Sa mga lumabas na mga surveys, naging accurate yun mga kapatid. Meron pa nga akong ginawang computation noon sa TikTok dati and I think i-upload ko yata dito yun para naintindihan nyo na accurate talaga at hindi talaga pwedeng baliwalain itong mga survey na ito mga kababayan. Sabi ng iba, binabayaran lang daw yan. 'Di ba? Binabayaran lang daw yung mga survey mga kapatid. 'Di ba? Siguro merong iba diyan mga hindi naman talaga lehitimong survey, maaaring nababayaran lang para gumawa ng datos. Pero itong mga batikan na may mga pangalan na itong tulad itong social weather station na kilala na talaga, 'di ba? Hindi pwedeng baliwalain 'to. Kasi ito ay lehitimo talagang mga nagsusurvey ito. 'Di ba? Ngayon mga kapatid, itong si Vice President Sara Duterte ay nagpapakita na rin talaga mga kababayan maliban dito sa mga issue na ito. Nakikita ko ngayon sa mga galaw ni Vice President Sara Duterte mga kababayan na gumagawa na siya ng entrance niya mga kapatid para maging opposition sa Marcos government. Paano ko nasabi mga kapatid? Wala kasi siyang maipuna ng diretso sa presidente, kaya ang binabanatan niya ngayon mga kababayan, itong nasa ilalim ng presidente, tulad ni Marbil, ni General Marbil. 'Di ba? Isa 'yan sa mga binabanatan niya ngayon mga kapatid. At ito sa mga hindi nakakaintindi, sa mga nangyayari ngayon patungkol dito sa kanyang issue ng doon sa mga tinanggal na security niya, Sa mga hindi nakakaintindi, ginagamit ni Sara Duterte ngayon yung issue na yan, kung saan hindi naman talaga totally issue yan, ginagamit, pinapalaki ni Sara Duterte yung issue na yan ngayon mga kapatid para meron siyang pwedeng gamiting basihan sa kanyang pagkalaban dito sa Marcos admin. 'Di ba? Sa mga susunod na buwan yan mga kapatid, tingnan nyo itong mga sasabihin ni Sara, diretso na itong kritisismo mismo sa presidente. 'Di ba? Ganon ang estratehiya nila mga kababayan. Naghahanap sila ng gagamitin nilang pang-entrance, para kalabanin ang gobyerno ni Marcos. Kaya pinapalaki nila ang issue ngayon mga kapatid nitong pagtanggal sa kanya ng 73 ba yun ng mga pulis, na kanyang security. Pinapa-viral nila yung issue na yan mga kababayan, nang sa ganon, yan na yung magiging entrance niya sa pagkalaban niya sa gobyerno ni BBM. Kaya pinapalaki nila ito ngayon mga kapatid kasi nakikita nila itong oportunidad para magkaroon siya ng basihan para birahin si Marcos. Ganon lang yun mga kababayan. At pag pinagpatuloy pa niya yan mga kapatid, masisira na talaga itong political career ni Sara Duterte. Ito na yung dahilan mga kababayan ng kanyang pagbagsak. At ang mas worst pa dyan mga kababayan, kung mas lalo pang umingay itong impeachment ngayon laban sa kanya. Tablado na talaga itong si Sara Duterte. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kapatid, pag minalas-malas itong si Sara Duterte, makakadalawang vice presidente talaga, itong si President Marcos sa loob ng 6 na taon. Diba? Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang itong video na ito. Anong masasabi niyo mga kapatid? Sa tingin niyo ba, karapat-dapat pang magtagal si Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang vice presidente? Or dapat mag-resign na siya bago pa man lumakas yung impeachment laban sa kanya?
Ano sa tingin nyo mga kababayan? 'Di ba? Hanggang dito na lang mga kapatid. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Adios.